Dumalo sa isang prayer gathering ang ilang senador at doon muli nilang iginiit ang pagtuto sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Mula sa Norsagaray, Bulacan, nakatutukla si JP Soriano. JP? At Pia, narito nga tayo ngayon sa Bulacan at nakatatapos-tapos lang ng programa kung saan nga dumalo sina Senador Joel Villanueva, Grace Poe, Pia Cayetano at Amy Marcos at nanawagan nga sila sa publiko na huwag magpalinlang sa mga taong nasa likod na nagsusulong ng People's Initiative. At Pia, mga kapuso, sa harap nga ng mga dumalo sa pagtitipo ng Jesus is Lord Worldwide sa Norsagaray, Bulacan, idinaan sa dasal ni Senadora Amy Marcos ang mga patutsada sa mga anyay demonyo sa palasyo na umaaligid sa kanyang kapatid si Pangulong Bongbong Marcos. Walang binanggit si Marcos kung sino ang tinutukoy niya. Kasunod ito ng pag-alma ng senadora at iba pang senador sa isinusulong na People's Initiative para baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Ipinagdasal din ni Senadora Marcos si Vice President Sara Duterte na tutol din sa People's Initiative. Si Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ipinanawagan sa mga dumalo sa pagtitipon na huwag magpaninlang o magpapalinlang sa mga nagsusulong daw ng People's Initiative na ang layunin anya ay lokohin ang taong bayan para isulong ang mga pansariling interes. Ayon kay Noel Oñate ng pirma na nasa likod ng People's Initiative, aabot na sa mahigit 7 milyong pirma ang nakolekta nila. Pero ayon kay Senadora Grace Poe, may mga natanggap silang reklamo na niloloko ang mga pinapipirma at tinatakot na hindi mabibigyan ng mga itinakdang ayuda. Nagpulong na ang mga senador kaugnay sa planong Chacha, pero ang detalye nito ay bahagi raw ng executive session kaya hindi pwedeng isapubliko. Sabi pa ni Senadora Pia Cayetano, hindi anya tunay na People's Initiative ang isinusulong ng mga congressman sa Kamara dahil pilit anyang inaalis ang karapatan ng mga senador na bumoto ng hiwalay sa mga nais baguhin sa konstitusyon. Narito po ang kanilang mga pahayag. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Nais namin sabihin sa inyo ano ang epekto ng masamang hangarin ng mga naghaharing uri at gustong manatili sa pwesto. Gusto ko rin manawagan sa ating mga kababayan, huwag kayong matakot doon sa mga nagsasabing hindi kayo bibigyan ng ayuda, hindi kayo bibigyan ng tulong, sapagkat karapatan ninyo na makatanggap niyan. Eh di magsabi yung ibang tao ng totoo. Ano bang gusto nilang gawin? Ano ba balak nila gawin sa Constitution? It is our job to have hearings and to have debate. Hindi yung magpapapirma ng pilitan. Andito po kami, si Joko sa iyo, ang bayang At hiningan din namin ng pahayag si Senadora Marcos sa naging reaksyon ni House Speaker Martin Romualdez na nagsabing walang basihan ng paratang ni Senadora na ang House Speaker ang nasa likod ng pamimigay ng aabot sa 20 milyong piso kapalit ng pagsusulong ng People's Initiative. Kalma! Kalma lang muna. Inhale, exhale. Dahil sa Martes pa ang hearing. Huwag kayo nagsisigaw, deny to death, explain to death. Kalma lang muna. Ako, tinanong natin si Senadora Marcos kung saan ba siya dadalo bukas at magkasabay kasi ang gagawing launch ng bagong lipunan ni Pangulong Marcos kung saan inaasahan siyang dadalo sa Quirino Grandstand at ang Anti-People's Initiative Rally sa Davao kung saan inaasahan namang dadalo si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Senador Marcos, abangan na lang daw bukas kung saan siya pupunta. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.